Ang Grab driver at ang ataol sa gitna ng madilim na gabi habang bumubuhos ang malakas na ulan, si Ramil, isang Grab delivery driver, ay nakatanggap ng kakaibang booking mula sa isang lumang funeraria. Pick up ataol, basa niya sa order details. Napakunot ang noo niya. Hindi pa siya nakakapag-deliver ng ganoong klase ng item. Ngunit dahil kailangan niya ng dagdag kita, tinanggap niya ito. Pagdating niya sa funeraria, sinalubong siya ng isang matandang lalaki. Ikaw ba ang magde-deliver? Tanong nito habang inaayos ang kanyang sombrero. Hindi makatingin ng diretso ang matanda at parang may tinatago. Opo, sagot ni Ramil. Pinipilit huwag ipakita ang kaba. Pinasok niya ang van sa bakuran ng funeraria. Napansin niyang napakaluma ng lugar at ang mga dingding nito ay may mga basag at pitak. Sa gitna ng silid, naroon ang isang ataol na kulay itim. Simple, ngunit elegante. Sa ibabaw nito, may nakaukit na salitang patawad. Tulungan mo akong ikarga ito sa van mo, sabi ng matanda. Ngunit bago sila maghiwalay, mahigpit siyang binalaan nito. Huwag kang hihinto kahit anong mangyari. Napakagatlabi si Ramil, ngunit tumango na lang. Habang binubuhat ang ataol papunta sa kanyang sasakyan, naramdaman niya ang bigat nito. Wala namang laman, di ba? Tanong niya. Ngumiti lang ang matanda. Basta, tandaan mo, huwag kang hihinto. Habang nagmamaneho si Ramil, binabaybay niya ang madilim na highway. Sa likod ng ulan at kalmadong tugtog sa radyo, ramdam niya ang bigat ng ataol sa likuran ng kanyang van. Sa rearview mirror, sinulyapan niya ito. Tahimik lang ito, ngunit parang napakabigat ng presensya nito sa sasakyan. Ilang minuto ang nakalipas nang magsimula siyang makarinig ng mahihinang kaluskos mula sa likod. Baka nadulas lang sa likod, bulong niya sa sarili. Sinubukan niyang huwag pansinin ito, ngunit mas lumalakas ang tunog. Napalunok siya. Pinapakalma ang sarili. Ramil, trabaho lang to. Biglang kumidlat at sa liwanag nito ay nakita niyang may nakatayong anino sa tabi ng ataol. Napadiin siya sa preno, halos tumilapon sa manibela. Pagtingin niya sa rearview mirror, wala na ang anino. Tigilan mo na yung pag-iisip, sabi niya sa sarili. Ngunit ang kaba sa dibdib niya ay hindi maalis. Sa isang madilim na bahagi ng highway, naramdaman niyang biglang bumigat ang manibela. Pinilit niyang kontrolin ang sasakyan, ngunit naramdaman niya ang malamig na hangin sa likod. Sa rearview mirror, nakita niya ang isang babae na nakasuot ng basang duster. Nakatingin ito sa kanya, pero ang mga mata nito ay tila walang buhay. Ramil, tawag ng babae sa malamig na boses. Napasigaw siya at nawalan ng kontrol sa sasakyan. Bumangga ang van sa gilid ng kalsada. Tumama ang ulo niya sa manibela at nagdilim ang lahat. Nagising si Ramil sa loob ng isang chapel. Tahimik ang paligid at ang liwanag ng kandila ang tanging nagbibigay liwanag. Sa gitna ng altar, naroon ang ataol na binibitbit niya kanina. Ngunit sa pagkakataong ito, bukas na ito. Lumapit siya at nang sumilip sa loob, natigilan siya. Naroon ang larawan ng kanyang ina na may maliit na sulat sa tabi. Anak, salamat sa paghatid. Patawarin mo ako. Nanay? Napaluhod siya, nanginginig ang buong katawan. Hindi siya makapaniwala. Ang nanay niya, ang taong pinipilit niyang kalimutan dahil sa tampuhan nila, ay wala na pala. Napuno siya ng pagsisisi. Bakit hindi ko man lang siya nadalaw? Bakit ngayon ko lang nalaman? Habang umiiyak siya, biglang narinig niya ang pamilyar na boses. Ramil, napalingon siya. Naroon ang kanyang ina, nakatayo sa likod niya. Nakangiti ito, pero ang mukha ay malungkot. Anak, bakit hindi mo ako binalikan? Bakit mo ako iniwan? Nanay? Hindi. Hindi ko kayo iniwan. Pasensya na po, busy lang ako, pero mahal na mahal ko kayo. Napaiyak siya, pilit inaabot ang kanyang ina. Ngunit unti-unting naglaho ang imahe nito. Nagising siya sa loob ng van, pawis na pawis at humihingal. Bumalik ang ulan at ang tunog ng radyo. Tumingin siya sa paligid. Ang ataol ay nasa likod pa rin, ngunit nakasarado na ito. Napansing buo pa ang sasakyan niya at wala sa gilid ng kalsada. Paglingon niya sa rearview mirror, wala na rin ang babae. Napahinga siya ng malalim.
Nang tingnan niya ang kanyang cellphone, ang address ng delivery ay isang lugar na pamilyar sa kanya, ang bahay ng kanyang ina. Pagdating niya sa bahay, nagulat siya nang makita niyang bukas ang ilaw. Bumukas ang pinto at sinalubong siya ng kanyang ina. Buhay, malusog at walang alam sa mga nangyari. Ramil, anak, anong ginagawa mo rito sa ganitong oras? Basang-basa ka. Napaluha si Ramil at niyakap ang kanyang ina ng mahigpit. Pasensya na po, Nay. Ang tagal kong hindi kayo binisita. Hindi niya inamin ang nangyari, pero alam niyang ang gabing iyon ay hindi aksidente. Isa iyong babala, isang glimpse ng maaaring mangyari kung tuluyan niyang baliwalain ang relasyon nila.